Nadadapa, bumabangon gaya ng puno, hindi pumapalag. Hey there, Nocturnes! Welcome back sa isa na namang episode ng Zodiac Men. At ang sign of the day natin ngayon ay si Capricorn. High five dyan sa mga kapwa Capricorn. Capricorn din kasi ako. Pero huwag kayong maglala. Gagawin kong objective as much as possible yung aking reading ngayon. Delikado yung maging objective kasi sign ko to eh. Kaya alam ko to like the back of my hand. Pero basic info muna tayo. Isa kang Capricorn kung ipinanganak ka from December 22 hanggang January 19. At ang iyong sign ay ang Kambing. Or to be more specific, ang Sea Goat. Yung half goat, half fish. Yung kalahati ng katawan, yung sa ibaba, buntot ng isda. Tapos yung upper body, mga binte ng kambing. At ang iyong element, malamang, ay earth. Yun. Alamin naman natin yung kwento ni Capricorn. Kasi yung kwento ni Capricorn, unknown yan. Mga konti lang siguro nakakaalam. Kaya sa episode na ito, ikukwento ko kung ano ba talaga ang pinanggalingan ng sign na ito. Magsisimula ang lahat sa kwento ng isang sea goat na ang pangalan ay Pricus. Si Pricus ang tatay ng lahat ng mga sea goat. At si Pricus ay nilikha ng god of time na si Kronos. At dahil si Kronos ay may kapangyarihan sa oras, namana yun ni Pricus. Kaya si Pricus, may kapangyarihan siya na i-reverse ang time. Siguro nga, mag-time travel, kaya niyang gawin eh. Basta hawak din may kapangyarihan talaga si Pricus na, napatigilin o pabilisin siguro. Though, wala pa ako narinig na kwento na nagawa niya yun, na pabilisin yung takbo ng oras o pabagalin pa. Pero yung pabalikin yan, tutungo tayo dyan mamaya. May kapangyarihan din siya sa oras. Maraming mga anak si Pricus. Pero ang mga anak ni Pricus ay napaka-ambitious. Ano ba ang katangian ng isang sigot ng mga araw na iyon? Okay, bago na nawala ang mga anak ni Pricus sa piling niya. Ang isang sigot ay napakatalino, nakakapag-isip at nakakapagsalita. Kaya hangang-hanga ang mga Diyos sa kanila. Okay, mga beloved creatures ito. At makikita natin sa mga ugali ng mga anak ni Pricus ang pagiging ambisyoso ng isang Capricorn. Napansin ni Pricus na ang mga anak niya mahilig pumunta ng dalampasigan. At gamit ang mga binti nila, binte bilang mga kambing, nakakapanik sila, nakakalabas ng tubig. At kapag nakalabas sila ng tubig at nakatapak na mismo sa dalampasigan, nawawala yung kanilang buntot na pangisda at nagiging mga binti ng kambing din. Kaya nagiging pangkaraniwang kambing na din sila at nawawala na yung kanilang kapangyarihan na magsalita at mag-isip. Naalarma si Pricus. Ayaw niya na siya nalang matitirang sigot na merong buntot, although sa pictures napansin nyo, di ba, wala siyang buntot. Pero ganun pa rin, ayaw niya na siya na mag-iisang sigot na nakakapag-isip at nakakapagsalita. Kaya ginamit niya yung kapangyarihan niya na ibalik sa lahat sa dati. Yung kapangyarihan niya na control ang time. Nawa niya, bumalik lahat sa dati. Ang mga anak niya, bumalik na sa dati bilang mga sigot bago sila nakarating sa dalampasigan. Dahil si Pricus ang nagcast ng spell, siya lang ang nakakaalam ng istorya kung paano bumalik ang lahat sa dati. Kaya ginamit niya yung pagkakataong iyon upang balaan ang kanyang mga anak na huwag na pumunta ng dalampasigan. Pinagbawalan din sila na lumapit sa dalampasigan. Ginawa ni Pricus ang lahat para hadlangan sila. At tuwing nakakarating sila ulit sa dalampasigan, ganun din si Pricus, pinabalik niya rin lahat sa nakaraan. Hanggang sa umulit, ano man yung gawin ni Pricus, parating nagwawagi yung mga anak niya. Kaya hanggang sa dumating na rin sa punto na give up na si Pricus. Natanggap niya na hindi na niya kayang kontrolin ang kapalaran ng kanyang mga anak. Tanggap na nga niya, pinabayaan na lang yung mga anak niya na maging regular na kambing. Dahil si Pricus ay isang immortal, hindi siya namamatay. Immortal creature siya eh. Nakiusap siya kay Kronos na sana hayaan na lang siya mamatay kasi hindi na niya makayanan yung loneliness na siya na lang yung nag-iisang sigot. Ang ginawa ni Kronos, ginawa na lang siyang constellation
na ang pangalan ay Capricorn. At itong constellation na ito, pinagmamasdan na lang niya mga anak niyang kambing. Yun yung kwento ni Capricorn. So, makikita natin na ang unang kalakasan ng isang Capricorn base sa kwento, no, ay ang determination, ang hard work. Ang kambing, di ba, pinagsusumikapan niya umakyat ng bundok. Ito, sa kwento ni Pricus, mga kambing na may pagkaisda, okay, ang kanilang goal ay ang dalampasigan. At ginagamit nila yung kanilang mga binting pangkambing para makarating sa dalampasigan. At nakita natin, di ba, sa kwento ni Pricus, na kahit ilang ulit silang hadlangan, nagwawagi. Willing sila na to start over and over again. Kahit ilang beses sila umulit, no, bumalik sa umpisa, talagang nandun pa rin ang drive for success. Yan yung number 1, no, na kalakasan ng isang Capricorn. Talaga kahit ilang beses mo hadlangan kami, okay, talagang gagawin namin lahat para marating ang aming mga goal. Kahit ilang discouragement yan, ilang disappointment, ilang regret. Do yung regret parang madalan lang kami magkaroon ng regret, sa totoo lang. Kasi ginagawa naman namin ng kami mga Capricorn, ginagawa namin yung aming job, ang aming trabaho, ang aming tungkulin. Dahil ganon kami, no, yung pagkatawag ng obligasyon talagang sinusunod namin. Hindi kami masyadong nagkakaroon ng regret. Unlike other, sorry sa aking comparison, pero unlike other easy easy going na sign, yung mga sign na invested sa maluho na sign, yung mahilig masyado sa fun. Yung Capricorn, dahil nga malakas yung kapit sa obligasyon, ginagawa yung dapat gawin, hindi kami nagsisisi. Dahil we pay our dues we pay early. Dahil nga maaga kami magbayad ng utang, lumalabas tuloy, parang wala na kaming utang sa kinalaunan. So, puri enjoy na lang kami hanggang sa pagtanda. Ganun yung Capricorn. Talagang, yun yung sign for hard work. Willing kami na gawin yung mahihirap dahil alam namin na yun na magdadala sa amin sa success. Ano pa ba? Magaling sa pera ang Capricorn. Magaling sa management ng resources. Hindi lang pera, no, pati na rin sa oras. Kaya siguro, magaling mag-time management ang kilala mong Capricorn. Kasi nga, ninuno si Kronos tapos si Pricus, magaling pa mag-manipulate ng time. May kakayahan kami na, i-manipulate yung time, pero hindi naman sa paraan ng gaya ni Pricus na kaya namin mag-time travel, pabalikin sa nakaraan ng mga bagay-bagay. Hindi naman sa ganun. Yung tipong, kailangan ko akong ginawa ko. Gusto ko ng karagdagang panahon sa pamamahinga, sa paggawa ng mga bagay na gusto kong gawin. Ang ginawa ko, di magbawas ng trabaho. Ayuan yung mga hindi naman mahalaga sa'yo. I-clear yung schedule mo. Yun yung magaling ang Capricorn, yung setting of boundaries. Kumpara sa ibang sign, yung Capricorn, alam niya kung kailan hindi, alam niya kung kailan oo. At saka kung mag-oo man siya, napakadalang. Kasi kapag umuo ka sa isang bagay, lahat na yun ibibigay mo. Kasi kung umuo ka sa isang bagay, lahat ng mga ibang bagay, hindi yung sagot mo. Ganun ang Capricorn. Talaga mapili siya pagdating sa mga inoohan na pagkakataon. Dahil nga cardinal sign yung Capricorn, magaling to na leader. Pag ito yung business leader mo, talagang i-ensure niya lahat ng mga makakahadlang sa pagpapalago nito, tatanggalin niya. Kaya kapag meron kang boss na Capricorn, kapag alam mo na align ka sa kanya, ginagawa mo ang job mo, rest assured mare-reward ka. At kapag pasaway ka, hindi mo ginagawa yung trabaho mo, ninanakawan mo ng oras ang kumpanya mo, tapos boss mo Capricorn, bilang na lang yung mga oras mo sa kumpanya ngayon. Kasi ang Capricorn, talagang gagawin niya yung dapat. Kung magiging hadlang ka sa kanyang karera, sa kanyang plano, aalisin ka niya. Dahil nga iba-iba yung ascendant ng mga tao, no, ng mga Capricorn. Kuwari, kung yung ascendant niya, ang rising sign niya ay Libra, kagaya ko, Libra yung rising sign ko, yung aking ascendant, I will do it in a diplomatic way. Hindi naman yung diretsahan ko sasabihin, umalis ka, layas. Hindi naman ako ganun. Pero nga dahil nga diplomatic ako, hindi na napapansin ng yung kausap ko, yung dapat kong tanggalin sa kumpanya na may ganun na pala akong ginagawa. Ganun ang Capricorn. Kapag meron kang proyekto na may gusto mo, naghahanap ka ng may magmamanage ng ganitong project, Capricorn is your dude. Pagdating naman sa pag-ibig, ang Capricorn, ayaw niya nilalaro yung pag-ibig. Gusto niya kapag may kadate siya, pamatagalan na yun. At saka kapag mag-aasawa yung Capricorn, sisiguraduhin niya na hindi niya ikakabaksak yung papangasawa niya. Kung may ganun siyang trait, yung tinitingnan niyang tao, ay hindi niya pakakasalan yun, hindi niya papatulan. Ganun ang Capricorn. Pagdating sa pagkakaibigan, ganun din, mapili din ang Capricorn. Ang Capricorn, sinusurround niya yung sarili niya ng mga tao makakatulong sa kanya, yung makakapagpaangat at hindi na lalayuan na niya yung mga nagbe-bring down sa kanya. Yun yung Capricorn. Sign of success and ambition. Ano naman yung pwede maging problema ng isang Capricorn? Sabi ko sa inyo, di ba kanina, maging objective ako as much as possible. Okay, number one na sign, number one weakness no, na isang Capricorn ay dahil nga masyadong tutok sa trabaho, nasa stress yung Capricorn. Nasa stress na overwork kasi dahil nga willing
nga siya gumawa ng hard work, pero napapasobra minsan. Minsan ba o parat? Okay, so aminin ko sa buhay ko bilang Capricorn, napapasobra ako sa trabaho. Yung kahit hindi naman necessary, ginagawa ko pa rin. Kasi nga nasanay ako sa hirap, sa responsibilidad, sa obligasyon. Kaya nawawalan na ako ng time mag-relax. Kaya nga sinabi ng isa kong trainer sa gym na tuwing minamasahe ako, meron daw lamig sa likod ko. So, senyalis yan siguro na pagiging overwork ko. Yun. So, kapag Capricorn, sa mga kapwa Capricorn ko dyan, matuto naman tayo na maging hinay-hinay lang din sa trabaho. Okay lang na mabigo minsan. Kasi meron ka naman pagkakataon na mag-umpisa ulit. Alalahanin mo si Pricus, Capricorn. Kaya alalahanin ko rin siya dahil isa din akong Capricorn. Yung pangalawang weakness ng sa Capricorn ay, yun, may tendency tayo na magkimkim ng galit. No, hanggang ngayon nga may unresolved issue pa rin ako sa mga iba kong mga karelasyon. Hindi ko na i-elaborate kung ano yun. Basta, meron ako ganun tendency. Kahit matagal na siya nangyari, hanggang ngayon, di ko makalimutan. Kaya tuwing nakikita ko sila, yun yung naiisip ko. Yung atraso nila sa akin. Sige, alam ko naman may pagkukulang din ako. Pero, hindi ko pa rin maalis sa isip ko na naagrabyado ako sa ganung relasyon. Kaya, siguro ang isang bagay na dapat din matutuhan ng Capricorn ay magpatawad. Kaya, kapag mag-aasawa ka ng Capricorn, wag mong lolokohin na kasi kapag ginawa mo yun, ay nako, di ko alam magiging kahinatnan nun. At saka, yun yung mga ilan dapat nang matutuhan ng Capricorn. Yung magpatawad, maging maunawain naman ng Capricorn, pero yung mismong mahalin ulit yung taong nagkasala sa kanya, yun yung challenge sa kanya. So, nagustuhan mo ba ang reading ko sa Capricorn? Sign nating lahat, okay? I-comment mo lang sa baba kung nakarelate ka sa aking mga sinabi. Tapos kung sa tingin mo makakatulong ito sa mga kapwa mong Capricorn at sa mga taong gusto mong mapaintindi ang Capricorn, mas lalo na yung mito ng Capricorn, i-share mo lang sa kanila. At kung may mga nais ka pa idagdag na bagay tungkol sa Capricorn, ay i-comment mo na lang din. Sabi ko na ba na bigyan mo ito ng thumbs up na wala tuloy ako sa plano? Anyway, salamat sa patuloy na pagtangkilik. Hanggang sa susunod na episode, panatilihin ang iyong tikas. Ituon mo na ang pansin sa mahalaga, ambisyon mo at hindi ang sa iba. Paano mo maipagtatanggol ang gaya mo kung parati kang